Paranong ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa mundo ng edukasyon, ang kaalaman ay ang pinakamahalagang kayamanan. Ngunit sa likod ng bawat aralin, nagkukubli ang mga hamon, mga pagsubok ng puso at kalooban. Mga sandaling nagpapatunay na ang pagiging guro ay hindi lamang isang profesyon, kundi isang panata. Paano kaya kung ang isang estudyante ay nag-aalok ng regalo kapalit ang mataas na magkano? Ano ang gagawin ng isang guro na lumpa sa kanyang profesyon? Nay, ilang beses ko bang sasabihin? Hindi nga ho ako tumatanggap ng regalo, kaya naman suhol para lang maipasa yung anak mo. Hindi naman. Bakit hindi ka na lang mag-aral? Para naman hindi ka bumalik ng grade 9. Ma'am, sige na po. Ngayon lang po ito. Tanggapin niyo na po itong dala-dala namin. Sige na, asensyong talaga na, Dre. Umuwi na po kayo. Asensyong pasensya. Tapos sabi ko sa'yo, mag-aral ng buto. Oh, nice. Sa sunod. Dito ipinakita ni Binibining Noble ang pagiging patas sa kanyang mga estudyante. Ang pagtanggi sa regalo ay isang malinaw na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang propesyon at sa pagbibigay ng pantay na oportunidad sa lahat. Ang bawat guro ay may tungkuling magbigay ng sapat na suporta upang masigurong natututo ang lahat. Ngunit, hindi ito nangangahulugang pagbigay ng pabor o magiging bias. Ang pagiging patas sa lahat ng estudyante ay isang panata ng guro. Pero, paano kung isang estudyante ay nag-alok ng higit pa sa isang regalo? Paano kung ang alok ay isang bagay na mas personal? Last dismiss. Paalam po, mga reklamo. Paalam, pwede na kayong lumabas. Ingat mo anak. Paalam, ma'am. Paalam. Wala. Kapil, bakit hindi mo ka pa? Ay, ma'am. Nasa inyo po. May ipitan po kasi ako nagtipunta sa labas. Ipitan po kasi para po Kapil, diba? Nakikipagbiruan ako sa inyo sa klase. Pero hindi naman ibig sabihin nun, pwede mo na ako gustusin. Ma'am naman, gusto sagad. Di ba pwedeng nagagandang lang ako sa inyo at nanliligan? Ay nako, hindi pwede. Minor de edad ka, estudyante kita. At pag ako nasisante at ikaw mawala ng kinabukasan dahil nag-iot tayong dalawa, Pero ma'am, mahal magpaaral ng anak. Kaya ikaw, umuwi ka na, sige na. Isipin mo mga magulang mo, nagkakapaw mo buong araw para makipag-tapos ka. Uwi na. Uwi na. Dito, malinaw na ipinakita ni Binibining Digamo ang kanyang dedikasyon sa kanyang profesyon at sa pagiging patas sa lahat ng kanyang mga estudyante. Ang pagtanggi sa alok ni Ravi ay isang malinaw na nagpapakita ng kanyang pag-unawa sa panganib ng isang relasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral. Ang bawat guro ay dapat laging magpakita ng dangal at karangalan. Pero, paano kung ang isang guro ay inaya ng kanyang mga kaibigan na makipag-inuman sa kalsada? Paano niya mapapanatili ang kanyang integridad at profesionalismo? Oy! Glenzel! Halika muna! Tagay muna tayo! Oo nga, tagal natin din nagkita eh. Naku, pass muna ako dyan. Kailangan ko na umuwi eh. Sige na, sandali lang naman. Umupo ko muna dito. Sensya na talaga mga besh. Kailangan ko talaga umiwas sa mga ganyang bagay para naman maging isang magandang halimbawa sa aking mga estudyante, diba? Ay, grabe ka naman. Isang tagay lang naman. Di ka naman malalasing agad. Oo, pasensya na talaga. Sige, balik ka na lang pag gusto mo. Dito ay pinakita ng guro na si Binibining Noble ang kahalagahan ng integridad at profesionalismo sa larangan ng pagtuturo. Sa kabila ng tukso na makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan,
nanatili siyang matatag sa kanyang prinsipyo at nagpasyang umuwi na lamang. Ang kwento ni na Binibining Noble at Digamo bilang guro ay nagpapakita ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng mga guro sa pagpapanatili ng kanilang integridad at profesionalismo. Ang kanilang ipinakita ay ilan lamang sa mga halimbawa sa pagsunod sa kodigo ng etika para sa mga profesional na guro na naggagabay sa kanila sa paggawa ng mga tamang desisyon at sa kanilang pangaraw-araw na tungkulin. Ang pagiging guro ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang panata. Ito ay isang panata na maglingkod sa mga kabataan at tulungan silang magtagumpay sa buhay. Ang mga guro na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng integridad, profesionalismo at dedikasyon sa kanilang propesyon. Sila ay mga halimbawa ng mga guro na nagpapatunay na ang pagiging guro ay hindi isang trabaho, kundi isang misyon na nagpapayaman sa ating lipunan. Sa mga guro, saludo kami. Patuloy niyong gampanan ang mahalagang tungkulin sa pagbuo na isang magandang kinabukasan para sa mga kabataan at sa ating bansa. Ako si Trisha Yadaw, ang inyong tagapagsalaysay sa dulang pinamagatang ang panata ng guro.